Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit pinalawig na ngayong holiday ang pamamahagi, bigo pa rin makakuha ng ilang tricycle driver sa Metro Manila ang 5,000 pisong ayuda. May isang kinamatayan na lamang ang ayuda dahil nasa ospital at hindi personal na nakapunta para makuha ito. Ang paliwanag dyan ng DSWD sa pagtutok ni Ian Cruz. Sobrang bigat, sir. Lalo na ngayon nandiyan si Papa. Hindi niya man lang naramdaman or nakuha yung... Ganoon na lang ang hinagpis ni Shekina sa pagpanaw ng amang si Jimmy Gariga kahapon. Hindi na niya nakuha ang inaasahang ayuda, gayong 3 dekada na siyang namamasada ng tricycle bilang kasapi ng Batasan Tricycle Operators and Drivers Association sa Quezon City at nasa listahan naman ng benepisyaryo. Ang anak na si Shekina ang pumila para sa kanya simula noong Martes. Dahil Marso 2 pa siya labas-masok ng ospital at naka-nasogastric tube pa nga. Yung time po na yon, sabi ko, Pa, may ayuda ka. Sabi ko, kaya mo mag-sign? Nag-sign po siya for authorization. Kahit hindi niya po kaya, hindi niya magalaw. Pinilit niya po. Sa kabila niyan at nang bitbit niyang medical certificate ng ama mula sa ospital, hindi niya maiabot sa kanya ang ayuda para sa ama. Nagturo-turo na po kung sino pong pwedeng kakausap sa akin. Dahil nga po, si Papa ang nasa master list pero ako po yung mag-sign. Bawal daw po yun. Okay lang naman po kahit di nakuha ni Papa yung payout. Pero sana po sa susunod, maging case-to-case basis. Nalulungkot kami sa pangyayari. Hindi ko alam tong particular case na to, but we'll look into it on how else we can improve the system. Gayunman, ayon sa Social Welfare Department, dapat maunawaang hindi talaga pinapayagang maiabot ang ayuda sa kinatawan lang para maiwasan na mapunta sa iba ang para sa totoong benepisyaryo. Kawawa rin naman yung tao namin dahil in the sense na pagka nagkamali siya, let's say may tinanggap siyang authorization because pinakita to, pero in the end, nag-claim yung tao. Ang mananagot sa liability na yon yung paymaster. Ang mga nagkasakit o may ibang makatwirang dahilan naman, maaari pa ring makakuha ng ayuda sa itatakdang panahon. Hindi naman ibig sabihin hindi ibibigay sa kanya. Mag-schedule kami ng multiple special payouts. Pinuntahan na ng DSWD ang burol ni Mang Jimmy para makuha ang mga requirement para sa burial assistance. Dagdag nito, nabigyan siya ng medical assistance noong nasa ospital pa. Hanggang kanina ay may mga tricycle driver pa ring hindi nakatanggap ng ayuda dahil wala sa listahan na inaayos pa ng City Hall. Ako po, wala pa po hanggang ngayon, 4 na araw na po eh. Ang sabi nila, wala po kami sa master list. O anong makukuha namin? Nag-aantay kami ng sawala, mukha na kami kawawa. So magsasabit uli kami ng listahan sa DSWD. So inaayos na namin to, yung mga listahan mag-open uli. Kukunin uli namin sa mga presidente ng TODA kung sino pa sa mga miyembro nila ang hindi pa nakakatanggap. Sa payout center naman sa 8th Avenue, Caloocan, hindi na ganoon karami ang kumukuha ng ayuda. Naging maayos naman ang distribusyon ng ayuda sa Marikina City. Nag-aantay pa rin naman po kami dito, lalong-lalo sa DSWD hanggang 5 o'clock, para kung sino pa po yung pwedeng makapunta para mag-claim. Meron pong master list kaming pinopost bago po kami mag-start ng payout. Simula Martes naman, ang pamimigay ng ayuda sa mga driver ng jeepney, TNVS at service delivery. Sa March 28 naman ang payout sa mga motorcycle taxi driver. Ayon sa DSWD, pagdating sa mga city bus drivers at mga driver ng regular na mga taxi, ang DOTR na raw ang bahala sa kanilang ayuda dahil manageable naman daw ang kanilang bilang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sa Ginobatan, Albay, nabistong illegal pala ang operasyon ng gasolinahan na nag-aalok ng murang produktong petrolyo. Bukod sa walang permit mula sa Energy Department, hinihinalang sangkot din ito sa paihi. Nakatutok si June Veneracion. Kumpara sa ibang gasolinahan, di hamak na mas murang magpakarga ng langis sa gas station na ito sa Ginobatan, Albay. Yun pala, iligal ang operasyon ito dahil walang permit mula sa Department of Energy. Sinalakay ito ng mga pulis at 4 ang arestado, kabilang ang may-ari.
Mahigit 2 milyong pisong halaga ng regular gasoline at diesel ang nakumpiska. Pag ganito, dahil illegal ito, medyo mas mababa siya. Per our verification with DOE ay talagang wala siyang license to operate. So in short, ay bawal siyang magbenta ng petroleum products. Duda pa ng Criminal Investigation and Detection Group, galing sa illegal ang mga produktong ibinebenta sa gasolinahan na 1 taon nang nag-ooperate. May nagsumbong umano sa CIDG, kaya isinagawa ang operasyon. Based on our information, itong gasoline station na to ay involved sa paihi. Yung pagnanakaw sa mga, lalo na sa mga trucking, ninanakawan yung mga trucks. Sa 4 na naaresto, ang may-ari na lang ang nakakulong ngayon. Sabi ng CIDG, dinismiss ang reklamo laban sa 3 dahil mga tauhan lang sila at hindi alam na walang lisensya ang gasolinahan. Ngayong may krisis sa langis, mas pinalakas daw ng pulisya ang kanilang pagbabantay laban sa illegal na bentahan. Actually, meron pa nga tayong mga namomonitor nito. At tuloy lang naman yung aming operation. In other provinces, meron pa din kaming mga operation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Bagaman may mga makikinabang sa paghina ng piso kontra dolyar, lahat apektado kapag nagmahal ang bilihin. Isa yan sa mga epekto ng gulo sa Middle East na binabantayan ng Bangko Sentral. Ang mga pwede nitong gawin para alalayan ang halaga ng piso, tinutukan ni Maki Pulido. Kung tuloy-tuloy pa ang epekto ng giyera sa Middle East sa presyo ng langis sa world market, posibleng tuloy-tuloy ang paghina ng piso kontra dolyar, ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leco. Habang nagmamahal kasi ang presyo ng langis, mas maraming dolyar ang kailangan. Kung mataas kasi ang demand sa dolyar pero limitado ang supply nito, tataas ang halaga nito. Hindi naman gumagalaw ang supply ng dolyar sa merkado. So, mapipilitan kang bumili ng dolyar sa mas mataas. Kasi market nga no? Bidding war yan. I need $100, sabi ni Company A. Sabi ni Company B, I also need $100. So, naging 200 na ang demand. Pero ang supply mo ay nasa 150 lang. So parang kung ikaw ang nagbebenta ng dolyar, ay teka muna. Hindi ko ibebenta hindi ko pa kakawalan ng dolyar ko ng basta-basta ganyan. Kailangan kumita rin ako. Okay. So yan yung price, petroleum price pressure sa world market. May mga paraan daw ang Bangko Sentral ng Pilipinas para alalayan ang halaga ng piso. Isa rito kung magre-release ang BSP ng dolyar sa merkado para dumami ang supply. Pagka hindi siya nag-release ng dolyar sa merkado, talagang tataas yan. Pero gagawin ba ng BSP yan? Yan ang speculation. Sa April 23 pa ang monetary policy meeting ng Bangko Sentral, pero binabantayan na raw nito ang epekto ng giyera sa Middle East sa inflation at ating ekonomiya. Sabi ng BSP, nasa higit $113 billion ang kanyang gross international reserve as of February 2026. Tinitiyak daw ng reserbang ito na may sapat na dollar liquidity para sa mga pangangailangan sa pag-angkat ng produkto at pambayad sa mga utang ng bansa. Katumbas daw ng dollar reserve ang mahigit 7 buwang halaga ng inaangkat na produkto at serbisyo. Para sa negosyanteng si Sergio Ortiz Luis, may mga winner naman sa pagbaba ng halaga ng piso. Tulad na lang daw ng mga pamilya ng mga OFW. Turismo dahil mas maaakit ang mga turista kung mataas ang halaga ng pera nila. At local manufacturers dahil magiging mas mahal na ang imported. Pag inag-add mo yung mga nakikinabang sa mataas na dollar, mas majority of Filipinos. Pero para kay Edgar Nalus na pinadadalhan ng anak na nasa Amerika, sa taas ng bilihin, halos walang epekto ang mataas na dolyar. Mataas nga yung palit, pero yung bibilin mo naman, tumaas din. Pero kung mataas ang palit at yung mga bilihin natin mababa, doon ko pwedeng sabihin, makikinabang kami. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Nasagip ang 8 menor de edad na ginagamit umano sa kalaswaan kapalit ng pera. Arestado ang 2 nambubugaw umano sa kanila. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagsalakay ng mga ahente ng NBI Special Action Unit sa bahay na ito sa San Andres, Maynila,
Agad nilang sinagip ang 6 na babae at 2 lalaki, lahat mga minor de edad. Ito ay rescue operation. Kasi ma'am, ang makasama niyo sa kwarto, ipoproseso kayo, pasok na kayo sa loob. Pasok na sa loob. Pasok na sa loob. Mga taga-DSWD sila ha? Inaresto ang 2 bugaw na nagdala sa mga minor de edad sa lugar. Sa human trafficking to, yung nag-i-involve sila sa sexual favors para magkaroon ng financial gain. Meron po silang parang mga group chat na kung saan exclusive, nandoon na kung sino yung mga potential clients nila at medyo matagal na nila ito na ginagawa. Sa pag-iimbestiga ng NBI Special Action Unit, may natuklasan sila tungkol sa 2 inabutang bugaw sa kanilang operasyon. Ang mas nakakalungkot dito, yung parang pinakang pimp nila, yung nag-aalok is 2 rin na minor de edad. We will submit them to a psychological treatment and lahat ng assistance na pwede mabigay natin dahil mga minors nga itong involved dito. Ipapatawag ang mga magulang ng mga biktima para malaman kung paano nasama sa grupo ang kanilang mga anak. Naharap ang 2 itinuturing na child in conflict with the law sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act na may parusang 20 taong kulong at 2 milyong pisong multa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Doble na ang ipinoprotesta ng ilang transport group sa Day 2 ng kanilang tigil pasada. Bukod sa walang prenong oil price hike, kinonde na rin nila ang pagpreno naman ng Pangulo sa dapat ay taas pamasahe kahapon. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, pagbasura sa oil deregulation law, pagbawi sa excise at value-added taxes sa mga produktong petrolyo, ang sigaw ng grupong sumugod dito sa Mendiola Bridge kanina para iprotesta ang anilay kawalan ng aksyon ng gobyerno sa walang patid na pagtaas ng produktong petrolyo sa bansa. Sa ikalawang araw ng kilos protesta, nagmarcha ang grupong Piston at iba pang rallyista mula Welcome Rotonda sa Quezon City tungong Mendiola Bridge sa Maynila. Paraan nila ito para iparating ang kanilang pagkadismaya sa pagsipa ng presyo ng krudo at gasolina sa bansa. Itong welga ay tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ito na ilulunsad natin hanggat hindi binabasura ni BBM yung oil deregulation law, hanggat hindi tinatanggal yung isa-isa at saka yung VAT, hanggat hindi iniro-roll back sa halagang 55 pesos per liter ang presyo ng petrolyo, ay tuloy-tuloy itong ating mga pagkilos. Hindi lang matatapos sa day 1, day 2, day 3 hanggat hindi nagbibigay ng klaro, malinaw at konkretong plano ang ating pamahalaan hinggil sa ating economic crisis na nararanasan ngayon. Magpapatuloy ang ating laban, magpapatuloy ang ating pagkilos. Pumwesto at nagprograma ang mga ralista sa gitna ng panulukan ng Legarda, Recto at Mendiola, kaya hindi na makadaan ng mga sasakyan. Binatikos din ng grupo ang desisyon ng Pangulong Marcos na ipaliban muna ang pagtaas ng presyo ng pamasahe sa pampasaherong jeep at mga bus. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Claire Castro, binabalanse ng gobyerno ang pagtulong sa commuters at sa sektor ng transportasyon sa gitna ng lumalalang krisis, bunsod ng gyera sa gitnang silangan. Emil, pasado alas 4 ng hapon ay tinapos na ng grupo ang kanilang programa dito sa may Mendiola Bridge, pero sabay iwan ng babala sa gobyerno na hindi ito ang kanilang huling kilos protesta para singilin ang anilay kawalan ng aksyon ng gobyerno sa gitna ng krisis. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Natanggap na ng abogado ni Vice President Sara Duterte ang imbitasyon para sa pagdinig sa hinaharap niyang 2 impeachment complaint. At kung dadalo siya, alamin sa pagtutok ni Jonathan Andal. Ito ang ipinadalang imbitasyon ng House Committee on Justice kay Vice President Sara Duterte para sa hearing sa 2 impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Attorney Michael Powa, abogado ni Duterte, natanggap na nila kahapon ang imbitasyon pero hindi pa raw nila ito napag-uusapan ng Vice Presidente. Sabi ni Justice Committee Chair Congresswoman Jervy Luistro, hindi nila pipilitin si Duterte na dumalo sa pagdinig na tinawag din niyang mini trial. Ito pong mini trial na ito, we are using this for the better understanding of the Filipino people dahil magkakaroon po ng presentasyon ng witnesses, presentasyon ng mga evidence ng complainant at ng respondent. But again, let me state for the record, Igan, the full-blown trial will happen only in the Senate of the Philippines.
Itinakda ng House Justice Committee ang hearing ng impeachment complaint sa 4 na araw, March 25, April 14, April 22 at April 29. Paglilinaw ni Luistro, ang pwede lang mag-cross-examine sa mga ihaharap na testigo ay mga kongresistang miyembro ng Justice Committee. Hindi pwede si VP Sara, ang kanyang mga abogado at kahit ibang kongresistang hindi miyembro ng komite. Kung hindi sisipot ang bise, hindi rin daw uubra na ang abogado lang nito ang magpipresenta ng ebidensya para sa kanya. Hindi rin pwede ang mga kaalyado niyang kongresista. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ngayong palabit na ang tag-init kung kailan usong rabies, hindi lamang sa aso dapat mag-ingat. Kung makagat, ingat din sa mga bakuna kontra rabies dahil baka peke tulad ng mga nabisto sa Taguig. Ang resibo sa eksklusibo kong pagtutok. Sa loob ng halos isang taon, walang tigil na minanmanan ng resibo. National Bureau of Investigation, Dangerous Drugs Division at Food and Drug Administration ang isang reklamo na natanggap ng programa. May nagre-repack umano at nagbebenta ng mga hindi rehistradong anti-rabies vaccine sa isang bahay sa Taguig City. Ano nakababahala kung kayo ang tatanungin kapag ka ito'y naiturok na sa tao? Hindi na ito mabisa kung gagamitin sa tao. Aha. Maliban sa mislabeled ito, adulterated ito, it will pose a great or significant danger sa human health. March 19, sinalakay na ng mga otoridad at ng resibo ang target location para kumpirmahin ang iligal na pagawaan. NBI. Pero ang mag-asabang seller, iginiit na original naman daw ang kanilang mga panindang bakuna. Ang kami, sila nagbibinta. Pero may kami man nagpipick up sa inyo. Sila din yung, sila din talaga mga maabot pa nga kayo sa bangbang eh. Ay, wala po akong customer doon. Saan ba galing yan? Sa India. Pinaka-repack po sa amin. Pero original po yan, hindi po yan fake. Natagpuan din ang iba pang mga klase ng gamot na posibleng pinepeke rin daw. Ayon pa sa mga otoridad, umabot na mahigit 30 million pesos ang halaga ng mga nasabat na pekeng bakuna. Buriin nyo kung makagat kayo ng aso. Walang epekto yung... Hindi nyo ba naisip yun? Nang mabisto, dinala na ang mag-asawa sa NBI Detention Facility sa Pasay City. Nakakarap sila sa mga kasong paglabag sa RA 9711 o the Food and Drug Administration Act of 2009 at sa RA 8203 o yung Special Law on Counterfeit Drugs. Ang buong ulat, abangan sa resibo sa susunod na linggo. Happy Friday, chikahan na mga kapuso! Star-studded ang Rakrakan 2026 sa Gensan at Pasundayag 2026 sa Coronadal City na pinasaya pang lalo ng cast ng Apoy sa Dugo at Born to Shine. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Moderno, malikhain at full of energy ang dance performances ng mga estudyante sa Rakrakan 2026 na bahagi ng College Day celebration sa Ramon Magsaysay Memorial Colleges Incorporated sa mismong campus nito sa General Santos City. Isa na rin to sa pasasalamat namin sa aming mga students on their achievements since so many months on the four corners of their classroom. Pero mas naging extra special yan nang makisaya ang cast ng Kapuso Psychological Thriller and Family Drama Series na Apoy sa Dugo. Nagandog ng song performance sina Ashley Ortega, Derek Monasterio, at El Villanueva. Nagbigay rin sila ng advice sa mga mag-aaral. Mag-aral kayo ng mabuti. Siyempre, okay lang mag-enjoy sa buhay, pero like, andito kayo sa school, treat this as a place of learning. Nauulam muna ang utak bago ang puso. Yeah. Speaking of puso, kumusta man? 1,000,000% happy! Basta i-balance nyo lang yung studies nyo, tsaka yung pagbabarkada, yung social life nyo and studies nyo, lagi nyo yan i-balance. Star-studded din ang pagdiriwang ng College Day celebration ng Ramon Magsaysay Memorial Colleges Marble Incorporated na isinagawa sa South Cotabato Sports Complex sa Coronadal City.
Cast ng upcoming GMA musical drama series na Born to Shine naman ang mga nakisaya roon. Kabilang dyan sina Michael Sager, Zephanie, at Olive May. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras.